Anytime ba na mag-rapture, ready ka? Ano yung rapture? Ito yung event na babalik na ulit si Jesus. Ito yung second coming ni Jesus kung saan kukunin niya yung mga taong nananampalataya at nagtiwala sa Kanya while living this earthly life. Familiar na tayo sa first coming ni Jesus. Ito yung pinanganak siya ni Mary bilang isang sanggol, bilang isang tao, namuhay siya bilang tao, pinakita niya sa atin paano lumakad sa buhay na to nang may pagsunod sa kanyang Ama, which is si Father God. Sa pagbaba ni Jesus Christ bilang isang tao, pinakita ni Father God na hindi niya lang tayo nilikha tapos papabayaan din. Hindi. Sa pagbaba din ni Jesus sa heaven at nagkatawang tao, pinakita niya rin sa atin na naranasan niya din yung sakit, takot, at kung ano-ano pang hirap na nararanasan natin dito sa buhay natin. Pinakita niya na sinamahan niya tayo at sinasamahan niya tayo sa mga nararanasan natin dito dahil naranasan niya rin. Dahil naiintindihan niya din yung pakiramdam. At ang maganda pa kay Jesus, hindi niya lang pinakita na naranasan niya din itong mga sakit na to, mga discouragement, itong mga takot na to. Hindi niya lang pinakita na naranasan niya din. Pero pinakita niya din kung paano niya to tinignan, kung paano niya to finish, kung paano niya to pinagtagumpayan dahil sa pagtitiwala niya, sa pagsunod niya sa kanyang Ama. At hindi lang dyan natatapos kung bakit bumaba si Jesus Christ at nagkatawang tao, pero yung purpose ni Father God kung bakit niya pinababa si Jesus Christ dito sa mundo para magkatawang tao, para mabuhay bilang tao. Dahil nakita ni Father God na hindi talaga kayang iligtas ng tao ang sarili niya. Kailangan ng tao ng Savior. Kaya inoffer at sinacrifice ni Jesus yung sarili niya by dying on the cross. Dahil ang destination ng lahat ng tao is death and eternal suffering sa hell because of sin. Actually, ang hell ay para lang naman talaga kay Satan. Pero dahil sa maraming sumusunod kay Satan, kaysa kay God, kaya kung ano yung kaparusahan ni Satan, magiging kaparusahan ng mga sumusunod kay Satan. Paano mo malalaman kung sumusunod ka kay Satan? Alam mo ba na walang Satan kung walang pride? Kaya kung may mga pinapairal tayong pride sa puso natin, instead of humbling ourselves before God, humbling ourselves before others na humingi ng tawad, wag na magmataas, wag na magmalaki, dahil pride lang naman ang humaharang sa tao para gawin niya kung ano yung dapat niyang gawin. Para gawin niya kung ano yung alam niyang dapat at tama niyang gawin. Pride lang din ang humaharang sa atin para sumunod kay God. Ngayon, dahil nga sa papuntang death ang mga tao and eternal suffering, dahil sa katigasan ng ulo, dahil sa pride nila, kailangan mamatay ni Jesus. As yun ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pero hindi doon natapos yun. Nabuhay uli si Jesus. Pagpapakita na napagtagumpayan niya ang kasalanan at ang resulta nito. Ngayon, imbis na trying hard tayo magpakabuti para maligtas yung mga sarili natin, at dahil nga sa hindi talaga natin kaya, ang hinihingi lang sa atin ni Jesus ay maniwala at magtiwala sa Kanya. Paano tayo maniniwala at magtitiwala sa Kanya? By knowing Him through the Bible, through His Word. At paano natin mapapakitang nagtitiwala tayo sa Kanya? By obeying what the Bible is telling us to do. Ngayon, sino yung mga makakasama sa rapture? Ito yung mga taong hindi lang tumatawag sa Lord pag may kailangan. Hindi lang nag-i-stay na kilalang lang nila si Jesus, pero itong mga taong ito, yung sumusunod talaga sa word niya. Pagpapakita na nagtitiwala sila kay Jesus, kay God. Ito yung mga taong nagpapalinis sa Lord by humbling themselves to the Word of God, listening to it and doing it. Na imbis na mga pansariling ways nila ang gawin nila, nagpapasubmit sila sa Lord dahil nagtitiwala sila na si Lord ang may hawak ng buhay nila. Dahil in the first place naman talaga, ang nagmamayari ng buhay ng tao ay si Lord para gamitin natin sa pansarili lang nating kasiyahan, pansarili nating pleasure. Doing what the Bible or what God's Word is saying is an act of trusting God and humbling ourselves before Him. Lahat ng ginagawa natin apart from what the Word of God is leading us to do is an act of idolatry. Word of God is God Himself. Okay? Kasi kung hindi tayo kay Lord nakikinig at sumusunod, may iba tayong sinusunod sa buhay natin. May ibang nagdidikta ng mga ginagawa natin sa buhay natin. At iyon ang nagiging Lord ng buhay natin. So why would we expect na kasama tayo sa pagliligtas ni Jesus kung after all, hindi naman tayo sumusunod sa Kanya?
It's not about our actions, pero it's all about our hearts that dictates our actions. Obeying the Word of God, its whole teaching, hindi kung ano lang yung convenient is worship to God. May cleansing na nangyayari sa buhay natin as we obey the Word of God. It breaks the pride in our hearts as we obey the Word. Kasi ibig sabihin, nagtatrust tayo sa Kanya more than sa sarili natin na likha lang ni Lord. At yun ang mga taong babalikan ni Jesus sa second coming niya, which is the rapture event. Philippians 3 verse 17 to 21. Dear brothers and sisters, pattern your lives after mine. Saan natin makikita yon, yung pattern na yon sa buhay ni Apostle Paul sa Bible. And learn from those who follow our example. For I have told you often before, and I say it again, with tears in my eyes, that there are many whose conduct shows that they are really enemies of the cross of Christ. They are headed for destruction. Their God is their appetite. They brag about shameful things and they think only about this life here on earth. But we are citizens of heaven, where the Lord Jesus Christ lives, and we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. He will take our weak mortal bodies and change them into glorious bodies like His own, using the same power with which He will bring everything under His control.